Okay mga lodi, no? Welcome back sa channel natin at pahinga muna tayo sa trabahong bakal, no? Trabahong semento naman ngayon ang trabahuin natin. So dito napapansin niya, no? Ayan, naglilik yung tubig diyan, yung tulo. And then may mga crack na rin dahil kinalawang na yung mga rebar diyan. Then siyempre pagka kinalawang yung rebar, itutulak niya na yung semento, kaya may mga basag. So ayan, may mga basag. So kaya tayo dito sa taas. Ayan, ayan, kung napapansin nyo, yan, napupunduhan siya ng tubig. At yun ang nagiging problema natin dyan. Siyempre kung matagal naka-stack ang tubig yan, wala namang ipupuntahan yung tubig yan, kundi pupunta talaga sa baba. So ang gagawin natin dito ay lilinisin to siyempre. And then tatapingan muna. Pero pag tinapingan natin ito ay lagyan natin ng bakal. Magtatanim tayo ng bakal dyan. At then lagyan natin ng steel matting para hindi umangat yung itataping natin. Ito yung mga madalas na naging problema natin kapag ito matagal na expose sa ulan tsaka araw. So, ganito talaga ang magiging problema, lalo pat hindi patag, no? Lundo yung ano nito, yung slab, dahil ang paglagay ng nito ng bakal ay wala siyang extra bar, no? Simpleng paglatag lang ng bakal. So ito yung nagiging problema kadalasan kapag hindi tayo ito yung tutukan natin. Ganito talaga yung may problema. So start tayo. So yung ano na yon, yung mga bakal ng poste na yon, supposedly ay may bubong ito, no? Pero hindi na natin muna lagyan to ng bubong. Bubuhayin natin yung poste na yan. Maglagay tayo ng 1 metro lang para just in case na pwedeng railing lang ang ilagay natin, or kung maglagay tayo ng bubong, lagyan na lang natin ng tubo. Okay, no? Maliit lang din naman itong area na ito. At lalatagan din natin ito ng tiles. So mga lodi, no, buhusan na natin yan at patulong na tayo kay Reggie. So hindi naubos yung diyan, yung isang bag na semento. So maraming natira diyan sa isang bag. At ito yung ginagawa ni Reggie ay pinapupuskus ko yung lumot, no, dahil hindi talaga kakapit ang semento diyan. So kahit mabawasan man lang, so pinukuskus para kahit paano kumapit man lang yung itataping natin. So steel brush yung ginagamit niya na pang kutkot. At yung mga dito, tinanggal na rin yung mga ribaba ng mga semento nung nagpalitada dito. So kaya medyo kailangan to linisin bago latagan ng bakal. So kagandahan lang nitong itong ganitong forma, no, bilog na bilog. So ayan. So ito na mga lodi, no. Tapos natin latagan to ng mga bakal. So 10 mm ang nilagay natin diyan na yung pang ilalim. And then nakatanim ito yan, guys. Nakatanim yung mga bakal na yan diyan sa slab natin. So dikit-dikit din yung tinanim natin diyan na bakal na 10 mm para siguradong hindi umangat itong ating itataping. At nilagyan din natin ng steel matting. So 3 steel matting ang nilagay natin. Then
hindi ko na pina-welding no kay Reggie at masyadong manipis tong steel matting no. Number 8 ito yung steel matting natin. So hindi siya pwedeng ihinang at baka malusaw lang din. So yan, pinatalian niya na lang ng alambre. So sinsin naman ang pagkakatali nito ng ng alambre, damihan pa yan ang pagkakatali ng alambre. At ayan na, may mga forma na tayo. So yan na yon mismo yung level ng forma. So tubular ang ginamit natin dyan, saka parlina yung ginamit natin. So kapal pala nito doon sa bandaron ay 3 inches ang kapal. Then pagdating dito ay 2 inches na lang. Kasi dito natin papabagsakin yung tubig dito sa gilid ito. Kaya nagkaroon tayo ng dito, naglagay tayo ng extension na 15 cm para mapaglagyan natin ng ayun yung natin no, yung nilagay nating downspout dun sa gilid ng poste na yun. So PVC na yon na coupling, sasalpakan na lang natin yun ng PVC pababa yung niya, yung downspout natin. So medyo sinsindi, mga every 15 cm siguro yung tali ng ng alambre para mas maganda yung kapit. At ito pagka binuhusan na natin to, siguradong hindi na ito magba-vibrate. At mabawasan na yung perwisyo natin sa tuwing umuulan na nagkakaroon ng katas itong slab natin. Okay mga lodi, no? Ready for buhos na tayo bukas, no? Inuubos na lang ni Reggie yung mga alambre na pinutol natin. So, mas maganda naman yung maraming tali ang alambre natin yung sa steel matting. So medyo malalayo lang yung natin, yung ating bakal, no? Dahil may steel matting naman tayo at ito may dati na rin naman ng slab. Ang lang natin dito, purpose lang ng bakal na yan tsaka steel matting ay para hindi umangat yung ating itatapping at the same time mawala itong vibration ng slab na to, no? Kasi nagba-vibrate ito, umuuga. So yung mga bakal na yan yung magtatanggal sa pag-uga ng slab. So mga lodi, no, kasalukuyan kami nagbubuhos at dalawa lang kami ni Reggie, no? Si Reggie ito sa baba, siya yung nag-aakyat ng halo, naglalatag ng halo dito. So mga lodi, no, every time na magbubuhos tayo ng halo, siguraduhin nyo lang na naglalagay kayo ng ground. So yan, no, tinunaw na semento yan, yung nakikita nyo yun, kulay brown yan, semento yan, tinunaw at ayan ay malapot bago kami maglatag ng halo. Ay nilalagyan muna namin ng ganyan para sigurado na yung semento ay mas kumapit sa lumang semento. At yun binuli na doon, binuli na para hindi na pabalik-balik yung trabaho. Until sinuklay na natin ng walis tingting para pag naglagay tayo ng tiles ay mas kumapit yung ating adhesive dyan, kasi adhesive lang ang gagamitin natin dito. So bali pang-anim na bag na semento na yung pinahalo doon at susobra din naman siguro ng konting-konti lang. Okay, so ito na mga lodi, no? Tapos na natin to buhusan. At so far, no, binuhusan natin ng tubig para hindi siya mabiglang matuyo at hindi magbitak. At ito matatapos lang natin na binuli, no? Sabay na natin ng walis tingting. So yung
tubig. So may nakita tayo yun, banda ron. Medyo mababaw, no? Manipis na tubig lang yun naman yung pumundo. At makukuha na natin yan kapag nagtatiles na tayo. Importante yung area na to, tapat ng pintuan, ay walang tubig na pumundo. So yun lang banda ron. Ayan, kita naman natin. Medyo may manipis na tubig na nakapundo. So posibleng doon natin patakbuhin sa may puno ng poste na yun. Meron tayong ginawang down spot doon. At hindi naman papunta ang tubig, no? May mga tubig doon. So ito lang, may kunting-kunti lang ang ating i-repair dyan pagka nagta-tiles tayo. Okay, no? Bukas na yung tiles natin dito. So bali ano pala, anim na bag na semento ang naubos natin dito. So ang kapal nito ay doon ay 3 inches. Then pagdating dito ay 2 inches na lang. Para yung takbo ng tubig ay isang lugar. Hindi kagaya nung dati na nakaipon lahat sa gitna yung tubig. Okay, bukas na to ang tiles nito, bukas na.